Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Kanina po, inilabas natin yung video ng statement ng gwardiya. Ngayon naman po, ito nagsalita na rin po ang 22 anyos na Sampaguita vendor mga kababayan. At ito na, sinabi niya yung talaga nangyari. At siguro bahala na kayo maghusga. Kasi alam niyo mga kababayan, para sa akin, kahit ano pong mangyari, kahit pare-parehas naman sila may kasalanan, ang meron pong pagkakamali para sa akin ay yung gwardiya. Kasi unang-una, siya po yung dapat na nag-adjust, siya po yung dapat mas umiintindi. At siya po yung gwardiya. Ang gwardiya po ay isa pong trabaho na may training. So, isa po sa training dyan ay yung maximum tolerance. At bilang gwardiya, hindi ka dapat basta-basta tawag dito, nagpapatalo sa iyong damdamin. Dapat meron kang self-control para maiwasan mo yung mga asunto, ito, katulad nito. Dahil lang sa papaalis mo sa isang Sampaguita vendor, na ang pagkakamali mo talaga ay sinipa mo at sinira mo yung kanyang paninda, ikaw ay natanggal dyan sa SM. At hindi ko lang alam kung natanggal ka dyan sa yung security agency. Pero sana wag naman. Wag naman. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. So ito, pakinggan natin itong statement na itong ng Sampaguita vendor. Ano ba talaga nangyari? Nag-umpisa po yun na nagtitinda po ako ng araw na yun. And usually po, sa ilalim po ng overpass na po ako nagtitinda noon. And bandang alas 9 na po noon ng gabi, na labasan na po yun ng mall. And then, naisip ko po na, kasi kadalasan po, pag alas 9 na po, pumupunta na po ako sa kakambal ko sa likod ng mall para sunduin po sila kasi kadalasan alas 10 po kami umuuwi ng sabay-sabay. Tapos po, nung pumunta po ako dun sa harap ng mall, nagtinda po ako dun sa may hagdan po. And then, nakita po ako ng guard, then binaba niya po ako. And then, bago po siya makababa ng hagdan, umalis na po ako, tapos naupo po ako doon sa may gilid kasi nga po, umaambon na nga po noon. Hindi naman po siya, sobrang lakas na ambon, pero umaambon po siya nung araw na yun. Hindi lang po siya kita doon sa video, pero umaambon po talaga nung araw na yun. And then, pinapaalis niya po ako. Aminado naman po ako na ginagawa niya po yung trabaho niya, na pinapaalis niya po ako, na kasi nga bilang security guard po, na trabaho niya nga po na magpaalis ng mga vendor. And then po, nakiusap po ako sa kanya noon na umupo muna po saglit doon sa may hagdan kasi po umaambon. Tapos po sabi niya, hindi, pag umalis ako, magtitinda ka na naman sa hagdan, akit ka na naman. And then sabi ko po, hindi po Kuya Guard, uupo lang po talaga ako dito. And yun na nga po, yung araw na po noon, ayaw niya po talaga noon. And then bigla niya na lang, ayaw niya talaga kasi ayaw niya talaga na makapakiusapan na na doon muna po ako umupo. And then parang inaambahan niya po ako na kukunin yung Sampaguita ko. And tumayo na po ako noon. And then yun nga po, yung pagtayo ko po noon, hinablot niya po yung paninda ko. Syempre sa galit po and pagod na rin po at the same time nung araw na yon, hindi po ako nakapagpigil. Hinampas ko po sa kanya yung Sampaguita na natira. Doon po nangyari yung incident po na yon. Yun po. Anong nararamdaman mo ngayon matapos ang insidente? Para sa akin po, masakit po isipin na ganun po yung nangyari kasi hindi ko naman po gusto na ma-post online yung na kasi gusto ko po na yung tahimik lang po yung buhay ko, privacy lang po na ang nais ko. And then, nang nga po, kinabukasan po, may nagsabi po sa akin na, uy, ikaw ba yung viral? Nasa likod na po ako nung during that time na, ikaw ba yung viral na girl? So sabi, marami naghahanap sa'yo, viral ka na. Nagulat po ko kasi nga po, may ganun po pala akong video na nakapost. Yun na, tuloy-tuloy na po yung mga nagtatag sa akin. Tapos mga personal information ko po, nalilink na po sa social media. And which is, hindi ko po ginusto yon. At wala po kong intention na mangyari yon. Anong natatakot ka pa rin ba sa security guard? Sa ngayon, halo-halo po kasi yung kaba ko kasi nga po, yun nga po, nasisanti nga po siya, baka naisip ko rin po na
yun nga, dahil po siguro sa galit niya, baka mabalikan niya ako. Hindi naman po sa nag-overthink po ako, pero may mga possible na ganun po yung naiisip ko na baka isang araw, maabangan niya po ako sa labas ng school namin, or baka pag nagtinda po ulit ako, maabangan niya po ako. Pero yun nga po, ay base lang po yun sa conclusion ko, na base lang po sa nararamdaman ko, na natatakot lang po ako, at hindi naman po yun talagang yung ganun akong nararamdaman. Napatawad mo na ba siya? Yung nangyari pong incident na yon, syempre po yung araw na yung galit po ko talaga, kasi na ganun po ako, feeling ko ang baba ko, feeling ko yun nga, dahil nga nagtitinda lang ako, ginanon ako, parang wala po kung laban sa kanya, ganun po. Ngayon may maraming kumakalat sa social media na nililing ka sa kung ano-ano mga tao na hindi ikaw pala. Pwede mo bang i-clarify yun sa amin? Kina-clarify ko lang po na hindi po ako yung mga taong yon, at hindi po ako namamalimos. Nung araw na po noon, December po noon, at yung karton na hawak ko po, may nakasulat po na namamas ko po yon, at hindi po ako namamalimos. Ang hawak ko lang po yon kasi yung syempre December po, karamihan sa tao hindi naman po nabili ng sampagita ng araw, mabili ng sampagita. So gusto lang nila na bigyan ako ng Okay, December pa pala, mga kababayan, yung pangyayari. December pa pala yun, kaya pala meron siyang nakabit-bit na parang bag na nakasulat na mamas ko po. So, matagal na pala yun. So, ang nangyari, late post lang. Late post lang nung nag-video. Na sinasabi nga, dapat itong nag-video lumabas para para maging witness. Kasi nangyari dito sa nag-video, nilagyan pa ng background music Siguro kumita na yung nagbibideo na yun. Ewan ko kung hinahanap nila yung nagbibideo Pero matagal na pala, December pala yun nangyari. Handog na pamasko, at hindi po yung limos po. Sila lang po yung naguhulog doon. Sinasabi lang nila na pamaskuhan na lang kita, tapos naguhulog sila, at hindi po ako nanghingin, hindi po ako nangangalabit noon. Pwede bang malaman yung exact date nga na nangyari? Tama ba December siya? Opo, December po siya. Kaya may pamasko. Opo, kaya may carton po yun. Tapos kung namamalimos po, di sana mahaba po yung statement dun sa carton. Ang nakalagay lang naman po dun namamasko po, yun lang naman po yung nakalagay dun. Ay, yung mga sinasabi daw nila na parte daw kayo sindikato. Pwede mo bang i-clarify yun? Yun nga, okay. Yun nga, nababasa ko po sa mga comment section na ako daw po yung leader ng mga sindikato, which is hindi naman po. And then, yun nga po, magnanakaw daw po ako, tapos nagmumura daw po ako, tapos nandudura. Hindi ko po ugaling mangganon ng tao, lalo na po at yun nga po, naka-school uniform po ako nun, at hindi ko po ugaling mangganon ng tao. At saka po, yung araw po nun, never ko po siyang minura nun. Kina-clarify ko lang po na hindi ko po siya minura at dinuraan. Kung dinuraan ko naman po siya nun, di sana nagtanggal po ako ng face mask at dinuraan ko po siya, di ba? Di na-explore po yung mukha ko nung araw na yun, kung dinuraan ko po siya, kasi tatanggalin ko po yung face mask ko para maduraan ko po siya, di ba? Anong gusto mong sabihin nyo dun sa guard na sinabi mo na wala sa trabaho? Ayun, gusto kong humingi ng sorry sa kanya. At the same time, ulitin ko, hindi ko po ginusto na matanggal siya sa trabaho at nag-decide, at hindi po ako, at wala po akong kinalaman doon, at biktima lang din po ako ng pagpo-post sa social media. Kaya yun po, at nagsasorry ako sa kanya sa kung ano man ang nagawa ko sa kanya. Thank you. Ito pala, may sinasabi daw sa social media na hindi mo daw uniform yun. Tama ba iba yung uniform mo ng college? Opo, yes sinusuot po. mo lang din yun. Pwede yung i-clarify mo lang. Okay, yung araw na po noon, nagsasabi po na hindi ko daw po school uniform niya, at hindi nga daw po ako nag-aaral, kasi kung nag-aaral po ako, may katulad daw po akong uniform doon sa. And yun nga po, yung uniform na yun, uniform ko po yun ng junior high. Yun po, yung uniform ko po yun ng junior high po ako, at sinuot ko lang po yun dahil nga po isa lang po yung uniform ko sa. Kaya yun po yan ang sinusuot ko, kasi nga po nilalabhan ko nga po yung uniform ng.
yun po, masuot ko po siya. So, pwede naman magsuot kahit ibang uniform, tama ba? Hindi Or po. sinuot mo lang yun after? After po, yun, hindi po siya pwede sa nga po, pang junior high school ko po noon. Pero to be clear, nung araw na yon kaya ka nagpalit ng damit, ay ano ba nangyari dun sa uniform mo nung araw na yon? Yung original uniform mo sa Kasi po, kaya, dahil nga sinabi ko, isa lang po yung uniform ko noon, kaya hinuhubad ko po yan at nilalaban po. Kaya, tapos nagsusot po ako kasi ng uniform kasi para maging disente po sa harap ng tao at hindi po pagpapanggap yon. At totoo naman po ako nag-aaral. Tama ba na, so, nung araw na yon parang yung uniform mo, binalik mo muna dito sa bahay niyo, tama? Para labhan? Or hindi naman? Hindi na nga po. Okay. Yun lang naman. At ano yung lesson na nakuha mo mula sa insidente? Sa insidente po. Ayun, siguro mas habaan pa yung pasensya sa nangyari and wag sanang Okay lang. Pwede mong ulitin if ever. ayun nga po, yung aral ko po na natutunan doon na wag po masyadong magpumilit kung hindi naman po talaga bawal. Ay, hindi naman po talaga pwede. Okay lang bang pwedeng paulit? Hala, kinakabahan po kasi. Hindi, okay lang. Pero kung hindi yun ba talaga nasa puso mo na lesson na natutunan mo, o naninindigan ka syempre na tama naman yung nasa tama ka naman, pwede mong sabihin sa amin yan? Feeling ko hindi ko nasa tama naman po kasi nakiusap naman po ko sa kanya noon during that time at hindi ko naman po siya binastos noon, kaya feeling ko wala po dapat akong matutunan doon kasi para sa akin tama naman po ako. Okay, so yan mga kababayan. Ayon dun sa sa estudyante na sa Sampaguita Vendor ay tama naman siya. At nakiusap siya dun sa sa gwardiya na pwedeng tumambay lang muna kasi umuulan. Pero talagang matigas yung gwardiya dahil nga daw ginagawa niya yung trabaho niya, gusto niyang paalisin talaga itong Sampaguita Vendor. So yun, napakalinaw naman siguro, hindi na kinakailangan explain pa sa inyo, mga kababayan, yung explanation o statement nung estudyanteng Sampaguita Vendor. Kayo na po bahalang humusga, mga kababayan. Basta para sa akin, ganun pa rin, may mali yung estudyante, may mali yung Sampaguita Vendor kasi pinagsasabihan na siya, ayaw niya makinig agad-agad. Kailangan kasi pag sabi daw ng gwardiya, susunod ka agad. At nainis daw yung gwardiya kasi hindi agad siya sumunod, matigas daw ang ulo. Pati magulang ng Sampaguita Vendor, sinabihan ng gwardiya, maging maayos daw kayo mga magulang, sabi ng gwardiya. At itong naman, Sampaguita Vendor, nakiusap naman pala na baka pwedeng umupo muna siya rin sa hagdan. Kasi nga umaambon na tinihintay niya yung kanyang mga kapatid. So ayan mga kababayan, siguro naman ang tanong ko lang dito sa estudyante, sa Sampaguita Vendor, bakit kinakailangan mo magsuot ng uniforme habang nagbebenta ka ng ng Sampaguita? Kaya sinasabi tuloy ng mga tao modus ka eh. 'Di ba? Kasi siguro yun yung niya, marketing. Marketing strategy mga kababayan. Kasi kapag naka-uniforme, maawa yung mga tao at mapapabilis yung kanyang pagbibenta kasi naka-uniform nakakaawa naman to estudyante. Nasipag-sibag, ang bait-bait. Pero yung uniforme na pala na sinusuot niya, hindi pala uniform niya dun sa present na kanyang pinag-aaralan. So sinusuot niya lang yun para yan, magbenta ng Sampaguita. So kayo na po bahala, mangusga. Kung sa tingin ninyo panloloko yun, nasa sa inyo na yan. Pero sarili ko, marketing strategy para mabilis siya makabenta. Pero pwede naman kung talagang ka rin, di ba? Magsuot ka nung dissenting damit. Kasi sabi niya, kaya siya sinusuot para disente tingnan. Pwede ka naman magsuot ng di ba? Mag-short ka,
o ano, damit na medyo malinis, o para disente. Yun lang ang hindi ko maintindihan. Marketing strategy, yung pagsuot-suot ng uniforme habang nagbebenta ng sampagita para siguro makakuha ng compassion sa mga tao at mabilis ang kanyang pagbibenta ng sampagita. Hindi ko lang alam kung ano yung ano niya, yung kanyang layunin. Makapanloko ba o para lang mabilis ang kanyang pagbibenta? Pero kung tutusin, wala naman siyang ginagawang masama. Kasi patas naman siya, nagbibenta naman siya, hindi naman siya nangi-snatch, di ba? So bahala na po kayo musga. At dun sa gwardiya, susunod kasi, kung maninita ka, wag mo nang sirain yung paninda, wag mo nang hablutin, at wag kang maninipa kasi labag yan sa sa karapatang pantao ng kahit sino man. Okay, so narinig na po natin ang side ng gwardiya at yung side ni sampagita vendor. Bahala na po kayong umusga kung ano po ang sa tingin ninyong tama at mali. At siguro bahala na ang Diyos. Diyos naman talaga ang accountable po tayo sa Diyos sa ating Panginoon di ba? Lahat ng ginagawa natin ay pagbibigay sulit natin kapag humarap na tayo sa ating Diyos. So, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.